but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting
It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where Every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide, when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above.
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Imbag na agsapa. Kada tayo amin. Imbag morning po sa ating mga viewers po sa umagang ito. Ano po? Sa ating mga kasama po dito sa studio. Magandang umaga po. Ma'am Jenny, baka may sasabihin kayo. Amen. Map tang jag sa fason si Katadjan. Amen. Ayun. In English, good morning lang yun. And enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Alright, so imbag na morning again once again sa ating lahat at mayroon po tayong magandang pag-aaralan sa umagang ito. So medyo kulang po tayo ngayon, ano? Pero anyways ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating pag-uusapan ano po sa ating umagang ito. So let's turn our Bibles please dito po tayo sa very familiar passage in the Sir Bible. Hensi, batiin muna natin yung mga nasa Facebook Oo Live. nga pala, ano po, kakakonik ko lang. Excited. Oo nga, very excited, ano? Yan, So- batiin lang po natin yung nasa Facebook Live kay Pastor RJ. Good morning po, Pastor RJ. Amen, good morning po, Pastor. Ma'am Rolin Sanet, good morning po. Ay, Ma'am Jen Kambana, good morning. Bumalik ulit. Ma'am Emilia Wayaway, good morning po. Kay Sir Daylan Blake, good morning. Sir Juni, good morning po. At Sir Digno, good morning po dyan sa Japan, Morning po. Japan Gasinan. And Ma'am Joyce, good morning po. At ganun din po kay Sir Ariel Pomecha, good morning, Morning, po. sir. And Sir Val po, good morning po, Sir Val. may hindi ako nakikita dito. Ayan, so meron po tayong 11 viewers sa umagang ito. Hopefully ay madagdagan pa po, ano? Nakalimutan kong sabihan si Sister Ruby. Mamatay na yung aking phone. Ayan, anyways, dyan na lang tayo sa screen. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-uusapan sa umagang ito. It's all about knowing God in our giving. So sinabihan ako ni Ma'am Jenida kagabi manda ka sir kasi ikaw yung kaya anong oras na ako natulog kagabi? Ay, 1 a.m. Past 1 a.m. Pero ganun pa man, I really enjoy it to study and to pag-aralan yung ating pag-uusapan sa umagang ito. So, dito po tayo sa Matthew chapter number 6 in verse number 21. Ano po yan na nag-shutdown na yung aking phone. Matthew chapter number 6 in verse number 21. Ayan, so dito po sabi po ng Biblia, alam na po natin to, very familiar passage. For where your treasure is, there will your heart be also. So walang ibang nagsalita dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So yung word po dito na treasure, ayan, so yun yung aking pag-uusapan, aking topic, may ibabahagi po sa umagang ito. When we say treasure, it denotes valuable resources. When we say valuable resources, na kung saan it accumulated yung mga yung collected or yung mga naiipon po natin is emphasizing yung tinatawag po na spiritual riches over material possession. So and then sabi po dito abundance, ibig sabihin yung kasaganaan o in other words is a very large quantity or plentiful supply, having more than enough. So yan yung tinatawag po nating treasure at abundance. So it also represents what is cherished. Kung ano yung tinatawag nating yung deeply love. When we say cherish kasi po ay tinatawag nating deeply love. Sa Tagalog ay, paano ba ito Tagalogon? Malalim na pagmamahal. Amen? So not only that, treasured and nurtured with affection and high value. Yan po yung ibig sabihin po ng tinatawag po nating treasure in a biblical meaning. Ano mga kapatid, ano po? So, nire-represent niya po ito yung tinatawag nating treasure in heaven. So, yun ba yung treasure natin sa Panginoon, sa langit, ano? And not only treasure in heaven, yung isinisignify po kasi dito, yung tinatawag po na eternal value. So, kaya nga when we say treasure, meron po yung eternal value. Ano po ba yung treasure natin sa ating buhay? Ano po ba yung ginagathered po natin, ina-accumulate po natin sa ating buhay?
na riches, walang iba kundi yung tinatawag nating spiritual riches. Ibig sabihin, mas higit pa sa material possession ng ating anong man ang meron sa atin na ngayon, ano man ang meron sa atin bilang isang anak ng Panginoon. Kaya nga po, ito po yung tinatawag nating treasured na napakataas. Ibig sabihin, ay binibigyan po natin ito ng pagpapahalaga sa ating buhay. Ano po? Kasi treasure nga po eh. Ano po? Kaya nga, yung treasured na ito na meron sa atin, yan yung number one na mahalaga po para sa atin. Ano po? Binibigyan natin siya ng, of course, yung pagpapahalaga, yung value niya, no? At yung malalim na pagmamahal po natin. Ibig sabihin, ito yung iniingatan natin, ito yung pinapahalagahan po natin sa ating buhay na treasured na, of course, na nanggagaling sa ating Panginoon. So kung itutuloy po natin, yung treasure din po, of course, ito po yung tinatawag po na heavenly or spiritually. Ano po, parang ano lang, karagdagan lang po ng meaning po natin na accumulated, as I said a while ago, yung tinatawag, yung mga naipon po natin na value. And so yung core po nito, it teaches us is to prioritize eternal rewards. Ano po, kaya nga over eternal possession. Yung ginanggit ko po kanina is emphasizing spiritual riches over material possession. Ano po? So, wala din pong pagkakaiba ito na parang same lang naman po. Na kung saan, sabi po dito, i-prioritize po natin yung mga bagay na mahalaga, yung mga reward po natin, earthly possession po natin. Ano po? Over earthly possession, I mean. Kaya nga sabi ng binanggit po natin sa yung text kanina, where your treasure is, there will your heart be also. So kung ano yung pinapahalagaan mo, binibigyan mo ng deeply love, yung malalim na pagmamahal, o yung eternal, yung mahalaga sa'yo na eternal value na ito, mga kapatid, ito yung binibigyan mo ng oras. Ano po? Ito yung binibigyan mo ng oras, binibigyan mo ng pagpapahalaga, na kung saan ay ibinibigyan mo ng panahon. Ano po? Ibig sabihin, ginugugulan mo ng panahon. Ano po? Binibigay mo yung oras mo, yung kalakasan mo sa treasure po na ito kasi alam mo na mahalaga ito. Parang sa mundo nga po, di ba? Parang sa mundo, parang like for example, yung aking boss is yung treasure niya sa kanyang buhay, yung kanyang pagalan, ano po, yung kanyang investment na, halimbawa, yung kanyang building, di ba? Yung kanyang pera sa kanyang bank account, ano? So, kaya nga minsan inuutosan kami na i-deposit mo ito, ganito, ganyan, no? So, pero sa kanila lang yun, ano? Pati sana kung i-deposit sana sa bank account ko, mas maganda sana, ma'am, no? Pero, so hanggang pahawak-hawak lang tayo, hanggang amoy-amoy lang, ano? So, yan po yung kanyang, yung kanyang material possession, yung earthly possession, yan yung treasure niya sa kanyang buhay na po. Kaya nga, yun yung binigyan niya ng pagpapahalaga sa kanyang buhay. Pero, what I'm trying to say, mga kapatid, is that tayo po ay bilang anak ng Panginoon, yung treasure natin dito na makita natin, of course, yung makalangit na gawain, ano po. Yung treasure natin is yung not only yung pera natin, yung anong ang meron sa atin. Kaya nga, ang laging sinasabi ng ating pastor ay kino-convert natin yung yung ating mga resources into spiritual na bagay. Ano po? Ibig sabihin ay ini-invest natin yung mga material natin na kumbaga na i-convert yan sa spiritual na treasure po natin. Ibig sabihin yung binibigay natin sa Panginoon. Kaya nga po, sinabi po dito na kung saan is that yung treasure din po na ito ay tinutukoy po dito is yung tinatawag po na the kingdom of heaven. Kaya nga po, laging binabanggit yung talata na kung saan ay but seek ye first, yung sa verse number 33, ye the first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kaya nga po, binibigyan ng pagpapahalaga na walang ibang unang isi-search natin, walang ibang isi-seek natin is no other than
yung kingdom ng Panginoon. Ano po? Yung mga makalangit na bagay, makalangit na gawain. Ano po? Yun yung dapat mo na isik. Number 1 na isik natin. Seek you first. Sabi nga po dito. Ibig sabihin, first natin. Yan yung top priority natin. Yan yung number 1 na dapat uunahin natin sa ating buhay bilang isang anak ng Panginoon. Kasi minsan, ang nangyayari, ang unang sinisik natin ay yung mga makamundong bagay. Tama po. Yung mga material na bagay. Kaya nga minsan, pag dumadating sa buhay ng isang tao, na kahit nasabihin natin na marami na siyang mga possession, mga earthly possession na kanyang ginugol sa panahon na ito, pero bakit pag tinitignan natin ay parang may kulang pa rin? Ano po? Para like for example, i-example ko ulit sa inyo yung aking boss. So bakit sabi niya na kahit mayaman siya ay may problema pa rin siya, 'di ba? Hindi pa rin siya masaya. Kasi inoobserbahan ko siya, minsan seryoso, daming iniisip, no? So dahil sa mga kanyang mga mga possession niya na kanyang mga napundar, dami-dami niyang iniisip, ano? Kasi material po 'yun. Pero once na binigyan natin ng pagpapahalaga, no, yung possession, eternal possession natin, I do believe na ang kalakip po nito, ang kalalabasan nito is yung meron tayong peace of mind. Kung sinik natin ng Diyos, of course, meron tayong peace of mind, ano po, nakakatulog tayo ng maayos, na marala tayong iniisip na kung saan ay nagbibigay sa atin ng sobrang stress, di ba? Sobrang yung anxiety. Because alam natin na itong mga bagay na eternal, na ito po ay, of course, yung salita ng Diyos, yung makalangit na gawain, na kaya na nagbibigay sa atin ng totoong kasiyahan. Kaya nga po ang totoong kasiyahan ay walang iba kundi nandoon sa tinatawag nating eternal possession or eternal values, mga kapatid, o eternal things. Kaya nga po, mas mahalaga spiritual things, yung riches natin over material possession. Ano po? So, not only that, mayroon pa pong time, no? It refers only it refers both only yung earthly wealth, yeah. Yung earthly wealth natin and spiritual riches natin. Kaya nga verses yun, versus, di ba? Yung tinatawag na treasured po natin. So kaya nga binabanggit po dito palagi in Matthew chapter number 6 in verse number 19, babalikan ko lamang po, no? So sabi niya, lay not up for yourselves treasure upon earth where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Kaya nga po, number 1 is heavenly versus earthly. Ano po? Kaya nga po ang Panginoon Kristo, it always wina-warning niya tayo, no, bilang isang anak ng Panginoon, na yung pag-store natin ng treasure sa mundong ito, alam natin na kapag tayo ay nag-store, no, halimbawa, yung mga halimbawa, sasakyan, yung pera natin, o yung mga mahalaga sa atin na iniingatan natin, ano, darating ang panahon na ito po ay magiging magkakalawang siya, or magkakaroon siya ng amag, no? Or kaya nga, not only that, magkakaroon ng rust na kung saan yan yung sisira sa mga bagay na kaya nga lumuluma siya, 'di ba? Lumuluma siya parang cellphone, no, pero ngayon, 'di ba, ang cellphone ngayon ay yung latest, yung ano tawag dito, ma'am, yung iPhone. Diba? So iPhone. So merong iPhone 17 na ngayon. Pero alam niyo po ba na bago pa man magkaroon ng iPhone 17, meron ng iPhone 18, kaya lang hindi pa nila nilalabas, 'di ba? So ganoon, ano? So yung ano ngayon, kung ano yung sikat ngayon, next year wala na, luluma na 'yan, 'di ba? So nagkakaroon ng depression ng tawag dito ng nagkakaroon ng yung value niya lumiliit, 'di ba? Lumiliit yung value niya. So ibig sabihin yung kanyang halaga ay nagde-depreciate. 'Yon. So kaya nga impression, iba naman yun, bro. Iba naman yun. Ginugulo mo kami. So sabi niya rito, merong mga magnanakaw,
di ba? So, yung kahit na gaano ka maingat, ay nanakawin yan, di ba? Kaya nga po, may mga magnanakaw na kukunin yan, ano po, kaya nga, it always encourage us, ang Panginoon is urging the believers na mag-store tayo. Ibig sabihin, ay magkaroon tayo ng yung heavenly things, yung treasure natin sa heaven, ayun yung dapat yung palaguin natin. So, pangalawa, heart's location. So, makita natin dito sa ating binasa na saan ba yung nakalocate ang puso natin. Kasi minsan, ang laging sinasabi ng ating pastor, kahit nandito tayo sa church, minsan kahit nandito rin tayo nakatira na sa church, pero minsan yung puso natin ay napakalayo, di ba? Yung puso natin ay nandoon sa Africa, di ba? Nandoon sa Amerika, nandoon sa Europe, nandoon sa worldly. So, ibig sabihin, hindi nakatuon yung puso mo sa ginagawa mo sa Panginoon. That's why, ang kinakalabasan nito, nawawala na yung tinatawag nating eternal possession, eternal things, spiritual things, na which is yung mahalaga, na kung saan ay napapalitan ng mga material na bagay. So ano yung nangyayari? Di ba minsan ay alis na lang ako, maghanap na lang ako ng trabaho ko, kasi ganito ganyan, kailangan ko ito. Kumbaga niisip na lang natin yung ating sarili. Kaya nga ang problema, yung puso natin ay hindi na nakatuon dun sa treasure natin. So, saan yung treasure natin? Napupunta na lang sa material treasure instead of heavenly treasure. So, ibig sabihin, earthly treasure po yun, mga kapatid. Kaya nga po, in-highlight po dito, when we say highlight, it is an act or emphasizing or yung attention natin ay walang iba kundi nakatuon dapat sa ating eternal things, eternal possession or treasure natin. Kaya nga sabi po to, that what you valued most consume your devotion. Kaya kung ano yung pinapahalagahan mo, yan yung nagko-consume sa'yo, yung devotion mo, yung passionate mo, yung dedication mo sa ating Panginoon. Kaya nga, and then, tuloy-tuloy tayo, or yung loyalty mo, nasa saan yung loyalty or yung affection mo toward that person. Or kanino dapat yung puso mo ay loyal dapat ang puso mo, number one, sa Panginoon. Amen? So, kaya nga, last, yung tinatawag na hidden treasure. Alam niyo po ba na meron pong tayong sa Biblia po ay meron pong tinatawag na hidden treasure sa Matthew chapter number 13 verse number 44. Sabi po dito ng Biblia, Matthew chapter number 13 and verse number 44, again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath and buyeth that field. No? Halintulad sa isang treasure na kung saan ang treasure po na pala ito po yung kingdom of heaven. Ano po? Na kung saan is compared to a treasure hidden in a field. Ano po? Doon sa isang field na nakatago na ang isang tao ay hahanapin niya yon. Kas lang nga balitok, di ba ma'am? Parang gold na hahanapin mo siya. Di ba? Yung tito ko na taga-Bukod, doon sa river, ay doon sa may Karayan, after ng kanyang out sa work niya, nilalaan niya ng oras, binibigyan ng isang oras na anong tawag doon sa may, parang nagkukan sila sa ilog. So na ginto, na may nakukuha silang ginto. Hanggang sa naipon, sabi niya, ilang gramo na ba yan, tito? Sabi ko sa kanya, uncle. Siguro mga nasa 10 grams na. Bira. Magkano ang 1 grams ngayon, ma'am? 7. Hindi na, ma'am. 13 daw, sabi niya eh. Ay, 13. Magkano ang 1 grams ngayon? 13,000 na daw. So, grabe naman yung increase, no? From 7, 9 hanggang sa 13. So magkakaiba kasi, pero grabe yung yung value ng gold, nagmamahal. Ano po? Kaya dapat sa gold na lang tayo mag-invest nito. So treasure that hidden, at pagkatapos, no, pag nahanap niya na yon, anong gagawin niya? Ibebenta niya na ito at mabibili niya yung field na gusto niya. He joyfully sells all has to buy the field. Ano po? So ganun din sa atin, ano? Pag nakuha natin ito, ano ba yung treasure na ito? Ito yung spiritual things na natatanggap natin. Ano po? Makukuha natin ito. Ano po? Matatanggap natin sa ating buhay. At of course, magagamit natin ito, ma-apply naman natin in application sa buhay po natin. Ano po? And bilang pagtatapos, gusto ko pong emphasize dito, Luke chapter number 6, last, ano po? Luke chapter number 6 in verse number 45, kasi ito yung chinekan ko, sabi ko ito na lang, dito na kasi mahaba pa. Si Ma'am Jenida may hinanda rin yan, ano po?
At tsaka si Sir Ernie kagabi, grabe talaga, naganda ito dun sa Azure Stable, kaya pangan natin to. So, Luke chapter number saan na yan? 6 verse 45. So sabi po dito ng verse number 45, a good man out of a good treasure. Sabi niya, a good man, ang isang maayos na tao, ang isang taong may Diyos, ano po, na kung saan ay a good man out of the good treasure, ano po, of his heart, yung kanyang puso ay merong siyang treasure na kung saan initanim niya sa kanyang puso, bring it forth what is good. Ibig sabihin, kung nagtanim ka ng mabuti, ano, ng makalangit na bagay sa iyong puso, ang kalalabasan nito is good. And then, pero ang nakakalungkot, and an evil man, ang isang evil man, ano po, ang isang masamang tao, no, na kung saan ay out of the evil treasure, yung mali yung intention niya, no, doon sa treasure niya. Ibig sabihin, mali yung itinatanim niya, mali yung kinukuha niya, minsan ninanakaw niya, di ba? Minsan nilalamangan niya, of his heart, bring it forth that which is evil. So ano yung kalalabasan? Kasamaan. Ano po? Kaya nga nakalungkot, for of an abundance of the heart, his mouth is speaketh. So ano yung lumalabas sa kanyang bibig, nanggagaling sa kanyang puso. Kaya nga sabi nila, kung nagtanim ka ng masama, ay magtatanim. Ano yung kalalabasan? Masama rin sa kapwa mo. Hindi rin maganda. Kaya nga may naririnig tayo dyan na nagsasalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Biruin mo, ganun yung lumabas sa kanyang bibig na kahit na napakatagal niya na rin sa church, ano, pero hindi nga po yun yung dahilan na kung saan, kung kailan matagal tayo. Kaya nga, instead na blessing, ano po yung nangyari? The heart, his mouth, ano po, speak it evil. Kaya nga sabi po dito ng Biblia, sa binanggit ko po kanina, ay kailangan na dapat ang puso natin, ano, walang ibang lumalabas po dito. Sabi nga ng verse, chapter number 4, verse 29, the last verse na aking mabanggitin, no? Tama ba itong sinulat ko? Parang mali Luke chapter number 4, verse number 29. Sabi po dito ng Biblia, and arose and trust, ay mali ito Anyways, mali nga. Bakit mali yung sinusulat ni Brother Hensi? Ito pala, verse number, ito na pala yun, verse number, ano. So, makita natin, walang ibang dapat what do you call this? Edifying. Ibig sabihin ng edifying, makikita, magandang halimbawa, ang pagpapatibay sa ating buhay is no other than yung treasure, yung goodness ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Kasi I do believe na kung meron yung treasure of goodness, yung treasure po na yan, yung sa puso mo, yun din yung ma-apply mo, makikita dapat sa buhay po natin. Magmamanifest po sa atin. Kaya nga po, ang dapat maalis po dito ay what we call yung tinatawag na malice, di ba? Yung when we say malice, intention or desire to cause harm or pain or distress sa kapwa po natin. Yan dapat yung matanggal. Ibig sabihin, yung pag-aalala, pagbabahala. Kaya nga minsan, tinuturuan tayo ng ating pastor na magbibigay tayo, minsan nag-aalala tayo, ano? Nangangamba tayo na, wala na, paano yung bibilin ko? Paano yung mga bills ko, di ba? Like for example, ngayon, nagsisitaasan na, alam niyo po ba, may nag-post sa Facebook na isang kilala sa social na page sa social media, sabi niya, maghanda na kayo ng inyong mga ilaw, bumili na kayo ng maraming pagkain, di ba? Mag-store na kayo kasi ganito, mauubos na yung langis natin, yung krudo natin sa ganitong araw, di ba? Pero ang sabi po doon, huwag tayong magpanik. Ano po? Kasi meron tayong Diyos Yung kagandahan, meron tayong Diyos na kayang i-provide lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga dapat, ang una-unahin natin yung mga bagay na ito na I do believe na yung treasure na ito na pinapahalagahan natin, magbubunga ng maganda. Kaya nga po, magkakaroon ng magandang resulta sa buhay po natin. Which is, I do believe na hindi lamang po, of course, pag priority natin ang Word of God, yung spiritual things, ano po, na kung saan ay hindi tayo mag-aalinlangan na magbibigay yung tithes natin, yung ating offering, mga commitment natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pastor, naalala ko yung kanyang kataga, na kung saan ay habang nagmamahal at nagmamahal ang bilihin, dapat habang tumataas at tumataas ang bilihin, tataasan din natin yung ating pananampalataya. So hanggang doon na lang po ako kasi para mabigyan na din natin yung time yung ating mga kasamahan na magsalita. So, si Ma'am Jenida sabi niya, naghanda ako nung last week pa. So, maraming salamat po and
Tapusin mo ni Ma'am Imelda. Unfair naman yun, sir. Unfair yun. Ayan, so Sir Hensi, thank you dyan sa na-share mo. Kaya nga sabi ng Bible dyan no, sa 19, chapter 6, Matthew, Matthew chapter 6, 19, yung binasa ni Sir Hensi kanina, lay not up for yourselves treasures upon earth. Yan, and pagdating dyan sa verse 20, yung sabi ng Bible, but lay up for yourselves treasures in heaven. Yan, kaya yun yung verse na nagre-remind sa atin kung saan tayo dapat mag-i-invest. Di ba? And kaya si Sir Hensi, both meron siya neto eh. Wow. Treasures Amen. in What a blessing. yan, both treasures in heaven, treasures in earth. Yan, kaya mamaya, saan tayo magkakape, sir? Ayun lang. Amen, amen. Ano? Anong ikakape natin? Mangkapita ko. Ayun. Ay, wala na ba yun? Iba na pala. Yan, kahit saan daw. And anyways, ayan, na kung naalala niyo po last time, yung na-i-share, na pinag-usapan po natin last time, yung patungkol po kay David. And so sa chapter 24, chapter 24, 2 Samuel verse 24, na ang sabi ni David dyan, nung nagbibigay siya sa Panginoon, ang sabi niya po dyan sa verse 24, and basahin ko lang po yung phrase na yan, sabi ng Bible, but I will, saan na ba yun? Verse 24. And sabi niya dyan, the Lord my God, that which neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which that cost me nothing. And sabi ni David dyan, hindi siya magbibigay sa Panginoon ng hindi mahalaga sa kanya. Kaya nga last time, ano po yung ibinigay ano po yung mahalaga, isang bagay na mahalaga sa atin na napakaganda na maibigay natin sa Panginoon. Unang-una po yung time po natin. And yung pangalawa, yun yung sinabi ni Sir Hensi kanina, yung treasures po natin. And so maraming treasures, no? Ngayon ko lang nalaman may hidden treasures. Si Sir Hensi kasi may hidden treasures to eh. Yan, may hidden treasures. Pero anyways, lahat tayo meron tayong treasures. Pero ang tanong po natin siyaan, ilan na po yung treasures na naibibigay natin sa Panginoon? And so, kung nagbigay tayo ng treasure, ano man yung treasures natin na naibibigay natin sa Panginoon? Ay sabi nga ni Pastor noong nung pumunta siya dito, nung nag-devotion tayo ng last Thursday, yan, kung ano man yung ibinibigay natin sa Panginoon, ang lagi nating itatanong ay, masaya kaya ang Panginoon dito sa ibibigay ko sa Kanya? And kasi yung Panginoon yung ibinigay po niya sa atin, and the best po yung ibinigay po niya sa atin. Ano, sino po yung halimbawa po natin? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus. Yan yung pinaka-the best yung ibinigay niya sa atin. At kung tatanungin ko, lahat ng mga kasama ko, natuwa ba kayo sa binigay ng Panginoon sa atin? Amen. Si Sir Ernie lang yata hindi natutuwa eh. Lahat tayo, hindi lang tayo natutuwa. Nagpapasalamat tayo doon sa ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. And kaya, yun yung treasures natin. Hidden treasures man yan, paggamit natin sa Panginoon. And may idadagdag ata si Ma'am Ruby May doon sa treasure. Amen. Treasure. Treasure. Kasi may treasure din siya eh. May tinitreasure din siya. Ayan, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa lahat po ng nanonood. Ano po, tama po yung sinabi po ni Sir Hensi, kaya po karagdagan ba? Ano po, sa sinabi niya po, yun nga po, babasahin ko po ulit sa Matthew chapter 6 verse, ano na yan? 21, for where your treasure is, there will be your heart be also. So, ang ibig sabihin po nito, ano po, kung ano po yung pinakamahalaga sa atin, ano po, doon po nakatuon ang ating puso. Kaya kung ang mahalaga po sa atin ay sa worldly, sa earthly, po ay doon po yung puso natin. Pero kapag ang mahalaga po sa atin ay sa heavenly, ay patungkol po sa spiritual, po ay
doon po yung puso natin. Kaya pero po ang treasure, yung sinabi po ni Sir Hensi kanina, ay hindi lang po ito patungkol sa pera. Ano po? Kundi it can be also our actions, ano po, yung mga priorities po natin at yung mga bagay po na doon tayo nakadepende. Ano po? At kaya po, kapag tayo po ay nagbibigay, ano po, we show that truly matters in our hearts. Ano po, doon po natin, kapag nagbibigay po tayo, ay doon po natin makikita kung ano po talaga yung nagmamatter sa puso po natin. Kaya sa pagpapatuloy po natin na pagbibigay, ano po, mas lalo po natin nakikilala ang Diyos sa buhay po natin. At dito po tayo matututo na magtiwala po sa Diyos na siya po yung magpo-provide ng ating pangailangan. Yun nga din po yung sinabi niya kanina na yun nga po yung nandito na tayo sa ano bang tawag doon? Yung ano ni Pastor perilous time. Nandito na tayo sa malapit na matapos pero Mang matapos. Pero po, wag po tayong matakot. Yun nga po yung sabi ni Sir Hensi kanina na meron po tayong Diyos na siya po yung nalalapitan natin, nagpo-provide po ng ating pangangailangan. Kaya po, sabi po dito, mababawasan po yung ating attachment sa pera, sa material things. Ano po, kung yung puso po natin ay tama sa pagbibigay po natin. At dito din po natin, ako personally, nararanasan ko po ito sa buhay ko na mas lalo po tayong mapapalapit sa Panginoon. Kung nandun po yung kasiyahan natin o yung puso po natin sa pagbibigay po sa Panginoon. Treasure is not just about what we give, but about our relationship to God. Dito po natin may experience po yung kapangyarihan po ng Panginoon. Yun lang po yung ma-share ko. Amen. Amen. Just like, di ba, Sir Hansi, yung sa widow woman. Nasabi niya na, yun na yung last niya. Yan na yung, Last meal. last na yun. Pero ibinigay niya sa Panginoon. Wow. Nung binigay niya sa Panginoon, doon niya nakilala ang Panginoon na siya yung Panginoon na nagpo-provide Amen. ng mga pangangailangan. Di ba? Kung naalala niyo po yung testimony ni Ma'am Sheila last time, nasabi niya yung mga allowances and napupunta sa commitments, napupunta rin lang, na ibabalik din lang. Pero sabi nga niya, natuwa siya, bigla na lang merong nagbigay sa kanya biglang may nagbigay sa kanya. Di ba? And doon natin nakikilala ang Panginoon that He is the God na nagsusupply ng mga pangangailangan po natin. Amen. Yan. So yun, yung mga mahahalaga mahahalaga sa atin na pwede nating maibigay sa Panginoon, yung time natin, yung treasure po natin, and pangatlo, yung talent po natin. Di ba? Pansin niyo, puro T po yun eh. 3 T. Di ba? Yung time, yung treasure, and then yung talent po natin. So, ano po ba yung ibig sabihin ng talent? In Matthew chapter 25, and sa Matthew chapter 25, it is a large unit of money. Yan, sa Matthew chapter 25. And then, sa Numbers naman, sa Exodus naman po, ito naman po ay natural talents. Yan, kaya nga dyan sa Exodus chapter 31, sa Exodus chapter 31, makikilala natin dyan si Bezalel. Diba? And nung narinig ko yung kanta ni Sir Tom, God uses common men. Sabi ko, doon ko narinig yung Bezalel. Pambira, nagbasa ako ng Bible. Hindi ko narinig yung Bezalel. Hindi ko nabasa yung Bezalel. Tapos, doon sa narinig ko yung kanta ni Sir Tom na ganun. Ay, saan ba yung Bezalel sa Bible? And diba, nasa pala siya? Nasa Exodus pala siya. And sa siya and sa building siya. And so parang Sir Ernie ata ito sa pag dito sa PMA, parang Sir Ernie, mga pagwe-welding, mga ganyan. Amen. Yeah. God uses. Yan sa mga God uses common men. Yan, diba, may mga natural talents. Diba? May mga talents. Minsan si Sir Ernie may talent siya pero wala sa atin. Diba? Diba?
Si Sir Mark, may talent din May siya. talent din siya. Na wala sa atin. Sa computer. Oo, sa Na Hindi natin computer. alam na alam niya rin. Oo, yun, totoo yun, sir, di ba? Yan, sa pagdating sa computer, ako talaga zero talaga ako dyan eh. Kaya pag may ipapagawa ako, tumatawag ako ng help, ay, pakiano nga to, ganyan. Pero sa Sir Mark, Basta lagyan mo ng kape. Ha? Kape. Ay, pero mamaya, sir, may magandang sasabihin ako dyan. Pero pag minsan, di ba, parang yung iba naman, sila eh. Si Sir Mark, kahit nakapikit, alam niya eh. Pero ako, Yan. maghihirap pa ako. Buti na lang andyan si Alpha. Alpha, pakiayos nga ito. Yan, di ba, pag may mga ganun. Then, sa mga musicians, di ba? Yan, sa hanggang ngayon, hindi ko pa napa-perfect yung pagpapiano eh. Sorry ko, kung mamamalo si Pastor, mapapalo ako eh. Di ba? Kasi iba't iba yung talent ng bawat isa sa atin. May mga natural skills na ibinigay ng Panginoon. Yan, so, pag sinabi nating talent, hindi lang yan tumutukoy sa pera. Yan, so hindi lang din lang tumutukoy yan sa natural talent and skills. Parang si Ma'am Sabel, may skills siya sa pagluluto. O, di ba? Na hindi, may skills, Sana all, ma'am. may skills siya sa pagluluto na wala sa atin. Di ba? Tayo kasi umaasa lang tayo sa Magic Sarap. Nor Cubes, para sumarap yung luto natin. Pero si Ma'am Sabel, meron siyang kakaiba. Hindi ko alam kung ano Meron siyang yung... technique, ma'am. Oo, meron siyang... may technique siya. May talent talaga. Oo, may talent. Sa atin kasi yun, dumedepende tayo sa Magic Sarap. Yan. Kaya pag walang Magic Sarap, wala nang lasa yung luto natin. Di ba? And kaya talent yan. Isa yan sa mga talent. And kaya pag titignan mo dito sa church, iba't iba yung makikita mo na skills. Iba't iba yung makikita mo na talent ng mga tao. Sir Hensi, talent din sa pagkanta. And sinalo niya lahat, Ruby, di ba? Kaya sinalo niya lahat, kaya walang napunta sa atin. Ayun pa. Yung boses natin, kahit mag-practice tayo ng 100 times, yun pa din, no? Sumusuko na yung pianist. Paano ba itutuno yung neto? Yan, kaya iba't iba yung skills, iba't iba yung talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. So hindi lang ang talent, hindi lang siya tumutukoy sa pera, hindi lang siya tumutukoy sa abilities natin, sa skills po natin, tumutukoy din po ito sa service po natin. And so, and kaya nga sa Romans chapter 12, Romans chapter 12, yeah, and so yung service, yung ministry po natin. And so tandaan pa niya, pag sinabi nating talent, yung pera natin, yung skills natin, yung ministry natin, yung service po natin. And kaya nga, and ang Panginoon, ako'y naniniwala na ang Panginoon, lahat meron siyang ibinigay na talent sa bawat isa sa atin. Yan, so yung Panginoon, pero minsan nakakalimutan natin na yung talent natin na yun ay galing sa Panginoon. And so maaaring sabihin natin na, wag natin kakalimutan na yung meron tayo ngayon, yung ginagawa natin ngayon, yun ay galing sa Panginoon. It is God's gift. Yan, regalo yan ng Panginoon sa atin. Pero ang problema minsan sa atin, nagiging passive na lang tayo, di ba? Passive na lang tayo and we ignore it. At sasabihin natin na natutunan natin. Oo nga naman, lahat pwede nating matutunan. Lahat pwede nating matutunan. Pero alin kaya doon yung nasa puso po natin? And yung iba naman, kagaya ng iba na marunong mag-play ng instrument, ang sinasabi nila, natutunan nila, pinag-aralan nila. Pero huwag natin kakalimutan na galing pa rin yun sa Panginoon. Pero di ba yung talent ka natin, tumutukoy din yan sa ministry natin, sa service na ibinibigay po natin. Kaya maaring meron tayong talent. Maaring yung iba kasi iniisip nila na wala eh. Baka hindi mo lang alam na meron. Meron yan. Hindi mo lang ginagamit. Hidden talent. Hidden talent. May hidden talent na yan. Ano si Sir Christian ang may hidden talent eh. Ay. May hidden talent. Yan, so maaring akala natin, wala man lang akong talent. Meron yan kasi lahat tayo binigyan ng Panginoon. And maaring hindi mo lang ginagamit or hindi mo pinapagamit. Di ba? Kaya kung meron man tayong talent, alin naman kaya diyan yung ibinibigay natin sa Panginoon? Yan kaya diyan yung nasa puso natin. Di ba? Halimbawa sa pagpa-play ng instrument, alam natin ba, meron tayo niyan, pero ang tanong po natin diyan, andyan po ba yung puso po natin? Kasi yung Panginoon, hindi lang siya magbibigay ng talent.
And so hindi lang siya magbibigay ng talent, and magbibigay din siya ng puso mo diyan sa talent mo na yan. And kaya nga minsan, Amen. 'di ba? Minsan sa mga naririnig natin minsan, nasisita yung mga violinist, nasisita yung mga choir member. Yan. Kasi minsan, wala dyan yung puso natin. Pero, tandaan natin na binigyan tayo ng Panginoon, kasama yung puso natin dyan and sa talent na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya wag natin kalimutan yun. Wag natin kakalimutan na yun ay galing sa Panginoon. Napakaganda na gamitin natin yan sa Panginoon. Si Sister Hensi, ang ganda ng boses niya di ba? Kaya napakaganda na gamitin natin yan sa Panginoon. Di ba? Sa Panginoon nang galing, gagamitin natin yan for the glory of God. Amen. And sabi ng Bible, galing sa Panginoon yan, gagamitin din natin para sa Panginoon. At tatandaan natin na yung talent na yan, ibinigay ng Panginoon sa atin para magamit natin at malugod natin ang Panginoong Diyos. Di ba? Kaya ngayong meron tayong talent, napakaganda na pag meron tayong talent, napakaganda na gagawin natin ito sa Panginoon. Yung sasabi nga narinig ko sinasabi ni Pastor Hill na hindi yung magpapabayad ka or although minsan naman nasa work talaga yun, di ba? Pero napakaganda na for free. Amen. Kasi kailangan ng kape para di ba? Ano lang yun? Anong tawag dito? Tawag din Sir Hensi, hindi naman sana yun, pero parang natutuwa ka lang, kaya ka magbibigay ganun. Pero if may talent ka, tapos aantayin mo na may bayad bago ka, di ba? May kapalit, no? Laging may Di ba? kapalit. Laging may kapalit. Hindi ganun, di ba? Kaya nakakatawa si Ma'am Sabel pag nagluluto lang siya. Pag sinabi niya, magluto ka nga dyan ng para sa ganito. Di ba? Pero pag nagpaluto ka ngayon, mahal nung bayad, di ba? Pero Talent fee. may talent fee, hindi nawawala ng talent fee. Pero ang kagandahan dito, pag meron tayong talent, papagamit natin sa Panginoon, huwag tayo mag-expect na babayaran tayo. Amen. Di ba? Maliban lang kung may nagbigay na, ito para sa'yo. Ang tawag dyan sa Ernie ay love gift. You know. Pero yung ipapabayad mo yung talent mo, maliban lang minsan sa work yun, di ba? Ibang usapan naman na yun. Kapag sa work talaga, di ba? Pero wag natin kakalimutan, anumang pinasok natin na ministry, talent yan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At kung binigay ng Panginoon, andun yung puso natin dapat. Andun natin yung puso natin dapat. At anuman ang requirement sa ministry na yan, gagawin po natin because this will make us better than before. Kaya nga sa mga sa iba ayaw nilang mag-choir. Natatakot mag-choir kasi pag choir member ka, kinakailangan may bilang ang souls won. Yeah. Di ba? May bilang ang souls won at kinakailangan may bisita ka. At least isang bisita for the whole month. Kasi yung iba parang hirap na hirap yung iba di ba? Kaya may kasi tapos pag hindi mo naabot yung kapag hindi mo naabot yung 10 souls won per week, hindi ka kakanta. At tapos pag wala kang bisita, kapag wala kang bisita for the whole month, hindi ka kakanta for the next month. At tapos kapag na-miss mo yung mga practices, may mga practice ka na na-miss at naka-gather ka ng 5 absences. So naka-gather ka ng 5 absences, masasuspended ka rin the susunod na buwan. Kaya nga yung iba, pambira na, nakakatakot pa lang mag-choir. Ginawang multo yung choir, di ba? Ako na yung fear. Pero, kung itong mga requirement na ito ay makakatulong sa atin para mas lalo nating mamahalin yung ministry natin, so then, do it. Di ba? Kasi pag nagsulwini ka, nagdala ka ng bisita, makakatulong yan sa atin para mas lalo nating mamahalin yung ministry natin. Amen. Diba? Kaya wag tayong matakot sa requirement. Kaya yung iba, natatakot yung iba kasi may mga requirement bago sa mga ministry. Pero hindi maglalagay dyan ng requirement na hindi makakatulong para mas lalo mong mamahalin yung ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Diba? Kaya ang dami-daming sa mga Sunday school, kailangan sa Sunday school, and sa choir, sa choir ministry. Napapansin ko na, dati nung bagong dating ako dito, halos mga tatay, mga nanay. Sir Hensi, anong taon ka dumating? 2010. 2010. Nauna ka lang sa akin ng 2 taon. Di ba? Napansin ko dati, halos mga nanay, mga tatay, kukunti lang yung nakikita mo na yung people sa choir.
before. And way back 2012. Ay, matatanda na tayo. 2012. Yan, pero ngayon, parang wala na ako nakikitang tatay sa choir eh. 'Di ba? Si ano na lang, si Sir Domark na lang natitira. And puro yung people lahat 'yan, 'di ba? And pero kung yung Panginoon siya yung naglalagay sa atin, siya yung nagbibigay sa atin ng talents. And so meron tayong lahat niyan. And meron tayong lahat binigyan tayo lahat ng Panginoon. And ang maganda lang diyan ay ipagamit natin sa Panginoon. Amen. And ipagamit natin sa Panginoon and wag tayong matakot sa mga requirements. Yan, lalo na sa choir. Natatakot sila. And wag tayong matakot sa requirements dahil makakatulong yan para sa atin para mas lalo nating mamahalin yung ministry po natin. Amen. And so sa mga may mga talent, and maganda rin na ma-share. So halimbawa kaya nga sinasabi ni Pastor, si Sir Mark may talent siya sa computer works, sa pag-ooperate ng mga na makaganda na sabi niya na mag-produce ka din ng kagaya mo. 'Di ba? So just in case na mag-aasawa si Sir Mark or the worst kunin ng Panginoon. Grabe. At least may papalit sa kanya. Ano ba? Hindi. Kukunin siya sa ibang church. Yun, hindi yung grabe naman. Tayo papayag, ma. Yan, at least may na. And by that, mas lalo nating nakikilala ang Panginoon. Amen. So yun lang. And ano lang talent meron tayo. And wag tayong mahiya kasi minsan yung hiya natin, pride natin yan minsan. Yeah. And wag tayong mahiya, galing yan sa Panginoon, gamitin din natin yan sa Panginoon. At makaganda na kung anumang talent meron tayo, ay makapag-produce din tayo makapag-produce din po tayo. And so, yun lang. And si Sir Ernie, may sasabihin po ata. Sir Ernie, kanina pa to nag-aabang eh. Talagang pinaghandaan to ni Sir Ernie magmula pa nung nakarang week. Kaya Sir Ernie, you have the floor. Hindi na ata natulog Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga pala si Brother Ernie. Amen. Ang hirap mag-umpisa, no? Kung saan sabi ko kay Ma'am Jenida, tapusin mo na. Tapusin mo na kasi malabo na patingin ko, malabo na lang. Si Ma'am Sibel, hindi ko nakilala kung hindi ngumiti nung binanggit si Sir Mark, Sir Mark lang pala yung makapagpapangiti kay Ma'am Sabel. Kanina pa seryoso to pero nung binanggit si Sir Mark is napailing siya. Sabi ko, si Ma'am Sabel to. Amen, So, patalastas lamang po yun, Ma'am Sabel. Seryosoin na yan. Amen. So, pagkakataon na po ito. Kaya pala. Pasensya na, hindi ko mawala yung ganun tawa ko. So, saan po natin, kagabi po pa lang ito pinag-aaralan. So, actually, iba yung napag-aralan ko. Napunta ako sa Genesis, sa creation, Sa creation ako napunta, pero napahapyawan ko si Cain at saka si Abel, So, balikan po natin si Cain at saka si Abel kasi sila yung nag-alaga, sila yung napagkatiwalaan ng Panginoon na kumbaga sila yung kauna-unahan na tao na nag-alaga sa creation, yung ginawa ng Panginoon ay sila yung kauna-unahan, si Cain yung kauna-unahan na nagtrabaho sa lupa. At ganun din po kay Abel, siya yung tagapag-alaga ng mga hayop dahil hindi kakayanin lahat ito ni Adan, kasi maaaring matanda na rin si Adan noon, mga kapanahunan. So, hindi pa naman, pero matanda na siya pero hindi kasing hina ako kasi alam naman natin maabot sila ng mga ilang taon kung mabuhay noon, na balikan po natin kung ano yung pagkakadiferensya nila, hindi lang po yung diferensya sa trabaho. Si Cain ay tatrabaho sa lupa, farmer siya, na si Abel naman ay mga hayop yung inaalaga niya, yung mga tupa, So, pakapyaw lamang po yun kasi sa creation talaga ako tumutok kagabi.
Gustong-gusto ko yung creation. Nakalimutan ko yung purpose ko. Bakit ako nagbabasa? Ano? So, knowing God in giving wala yung kwan. Pero napunta ako sa creation. Ano? So, nung nakita ko yung istorya ni Kwan, tinuloy-tuloy ko na. Then nabasa ko si Cain at saka si Abel. So, praise God na hindi ako mapapaya nito kasi may nasagasaan ako. Nasagasaan ako. Yung sasabihin ko sa inyo is, yung nadaanan lang. Nadaanan ko. Naalala ko, kasama pala ako sa magsasalita bukas. Sabi ko, and then, habang nagsasalita sila is, sabi ko, naku, naloko na, hindi pwede yung creation. Hindi mo pwede yung creation. Naloko na, sabi ko, wag mong sasabihin yan. Sabi sa akin ni Ma'am Jenida, no? So, pasensya na, nahaluan sila ng kolokoy. Amen. Pastor, peace. So, dito po sa Genesis chapter... Nasaan na ako? Sandali lang, nawawala. Dito sa Genesis chapter 4 verse 4 and... hindi, chapter... Dito muna tayo kay Kwan. Kasama pala si Abel dito, si Cain. So, and she gained there his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, and Cain... And Cain ba? Cain? Bahala na. Basta Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground. So, nandoon na. Unang-una. Si Cain po yung unang nagbigay nagbigay sa Panginoon. Hindi ko masabi kung offering yung binigay ni Cain kasi wala akong makita dito na inaccept ng Panginoon yung kanya. So maaring nagbigay lamang po siya. Pero wala akong mabasa dito na basta dumampot na lamang siya ng kung ano-anong prutas doon. Wala doon yung kanyang desire na may pagmamahal, ganun siguro. Kaya hindi sinunog yung yung kanyang binigay. Hindi pwedeng sabing offering, Pero dito sa verse 4, kitang-kita dito yung sinasabi natin na kasama yung pagmamahal ni Abel. And Abel, he also brought of the firstling. Abel! Hindi evil yan. Abel, A-B-E-L. Hindi evil. Pasensya na kayo sa dila ko minsan. May sumasanib. And Abel, he also brought of the firstling of his flock. And, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Amen. Nandoon po yung offering. So, binasa ko ng binasa yan mula sa creation hanggang napunta ako kay Cain at saka kay Abel. Kauna-unahan po na nakita ko yung offering. Sabi ko, ito na yung topic na dapat namin pag-usapan. So, ako'y natutuwa sa Panginoon kasi habang binabasa-basa ko ito, nakita ko po doon yung fat. Ano po yung fat? And Abel, he also brought off the firstling. Sa totoo lang, hinahanap ko rin po kung ibig sabihin ng firstling. Hindi ko makuha kung ano yung ibig sabihin ng firstling. Yun pala is, tumutukoy ito sa mga unang firstborn, pero hindi ko maintindihan kung bakit firstborn. Maari siguro dahil pag sinabi nating firstborn is yung hindi po tira-tira. Ibigay mo yung buong buo sa Panginoon na hindi lang ito yung nabawasan mo na yung pera mo, nabili mo na lahat-lahat, nakalimutan mo na yung tithes mo. So kulang pa rin yung binigay mong tithes. Siguro next week babawi ako. Pero hindi po ganoon. Tira-tira na yung binigay mo eh. So tira-tira na yung binigay mo. Ibig sabihin nun, pag tira-tira yung binigay mo, hindi na pagplanuhan. Wala sa plano. Wala sa plano yung magbibigay ka. Katulad ni Cain, nagbigay na lamang siya kung ano-ano, dumampot na lamang siya. Ay kita ng Panginoon yon. Alam ng Panginoon kung ano yung laman ng puso natin. Dahil God is all-knowing God. Hindi pa siya kumikilos pero alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos na ang ibibigay ni Cain ay hindi naaayon sa kanyang puso, sa kanyang kalooban.
Ano? Amen. So, kasi wala akong nabasa dito na hindi katulad kay Abel na firstling at saka fat. Pag sinabi nating fat, hindi po yung katulad namin na matataba, So, yung fat na tinutukoy dito ay talagang pinili ng ni Abel yung alaga niya. Hindi lang basta panganay kasi napakarami niyang mga alaga doon. Siyempre naman, kasi sa kanya talaga pinamana ni Adan yung mga alaga niya. Diba, pagbibigyan ako na alaga kong payat, pambira, tapon ko yan. Hindi ako mahilig sa mga payat. Gusto ko yung katamtaman lang. Gusto ko yung mga... lumalabas yung mga kalokohan natin, pero ano lang yan, ganun talaga ako magayag ng kung ano yung kwan kasi linalabas ko yung ano yung nervyos ko po. Amen. So, Ma'am Sabel, mataba yung binigay ha. Kaya pagka si Sir Mark yung binigay sa'yo, kung magre-reklamo kasi bigayan ng Panginoon. Biruin mo, isang full-time worker, buong buyan, di yan humihingi ng bayad sa kanyang paglilingkod dito. Aba, si Sir Mark, binabayaran niyang talent na yan. Hindi basta-basta. Isang full-time worker ba naman bibigay sa'yo? Aayawan mo. Pero full-time worker din yung nasa kabila. Paano yan? Bahala ka na doon. Pinagsalita si Bahala ka na doon. Parehas full-time. Amen. So, ayun po, na kung magbigay tayo, wag yung tira-tira. Yun. At dapat ibigay natin kung ano yung dapat. Kasi, yan, 100 lang tong pera ko. Bibili ako ng Colgate, bibili ako ng sabon. Then, magme-merienda ako, candy na lang. Kalimutan ko na lang yung mama kasi bawal, sabi ni Pastor. Tatanggalin ko na kasi nangangalawang na mga ngipin ko. Wala akong pampa-dentist, Pastor. Titigil ko na talaga. So, patalastas lamang po yun. Pampaubos oras. Malapit na maubos yung oras. So, ayun, hanggang doon na lamang po yung inaabot ng aking utak. Amen. So, binabalik ko po yung mic kay siyempre, lalaki ako. Amen. Alright, so I hope na may natutunan po tayo sa sinabi po ni Sir Ernie, Brother Ernie, na kung saan ay magbibigay tayo na walang sama ng loob, walang kinikimkim na hindi tayo pagalit, hindi tayo napipilitan, kundi talagang ibibigay natin to, ibibigay natin yung the best. Yung fat po na tinutukoy po din, yung pinaka the best na ibibigay natin para sa Panginoon na walang pag-aalinlangan, hindi napipilitan, kundi bukas sa ating puso na ibibigay natin para sa Panginoon. Okay, so para hindi tayo magtagal, tawagin ulit din naman natin dito sa ating harapan si Brother Mark na mag-share ng kanyang thoughts, regarding sa ating bago tayo mag-closing prayer. Bago nating basahin yung sinabi po ni Pastor. Ayan, good morning po sa tipong lahat. Ito nga po, yung maraming salamat sa mga host sa ating natutunan sa mga ito na kung saan yun yung isasabi nga ni Sir Hensi na kung saan mas kinakailangan natin na ibigay yung treasure natin, pero yung treasure na yun, na kung saan yun yung heavenly treasure, na kung saan mas mahalaga yung kaysa dun sa worldly treasure. Kasi yung worldly treasure is na madaling maubos, madaling makurap, pero pagka meron tayong heavenly treasure is hindi madaling makurap yun. So yun lamang po. Amen. Ayan, si Brother Mark. Sir Mark, napakaganda po yun. So, basahin ko lang po yung sinabi po ni Pastor, Sabi po ni Pastor po dito, the best treasure that will last forever is knowing and serving the Lord Jesus Christ. Amen. So, napakaganda po, Napatawa lang ako dun, sabi ng Pastor. So, dahil po dapat, yung treasure natin is no other than is yung makilala natin ng lubusan ng Panginoon at paglingkuran natin ng Panginoong Kristo sa ating buhay. Amen. So, tingnan mo Sir Ernie, may lumabas si Sir Reynald. Bihira. Dahil sa presensya mo, meron tayong mga kasamahan na nagpaparamdam ngayon. Sir, multo ko to. Kasama natin to dati dito sa gawain, sa sa full time, po. So, magandang umaga po, Sir Reynald. Thank you for tuning in, Hopefully ay makapasyal ka dito
at makapag-fellowship po tayo. And sabi rin po ni Pastor, muriatic acid ang pangmumog mo. Mga nangangana yan. So, yun ang solusyon doon, Sir Ernie, ano? Sorry na. Amen. So, I hope na tayo po ay na-bless ano, sa umagang ito. Maliban po kung may dadagdag pa po si Ma'am Jen. So, si Ma'am Ruby, sir, wala na, no? Si brother. Amen. So, I hope na we are blessed this morning. Ano? Marami tayong mga napulot na aral ano po, sa ating pinag-uusapan, knowing God in our giving. Ano po. So, I hope that si Ma'am Sabel ay siguro sa susunod na, no? Makakamay na. I-prepare mo na lang, ma'am, yung sasabihin mo sa next na ating natin, sa ating next na hosting natin for next week. So, I hope, Ma'am Sabel, tumatak po yun sa'yo, no? Kumbaga, concern lang po yun ni Sir Ernie sa inyo, ano po. Pero, syempre, meron tayong, si Ma'am Sabel, meron pa ring choice yan. Di ba, ma'am? Meron pa ring sariling decision si Ma'am Sabel. Kaya bigyan natin ng si Scary Sir na daw. Ernie. Next time, Na ba, ma'am? yung... Hindi, yung tawa lang ni Sir Ernie yung scary. Ako, ma'am. Opo, yung tawa lang ni Sir Ernie yung scary. Yung laman ng mensahe. Amen. So, that's all for this morning. May mga kasama pa tayo pala na nag-tune in. Good morning din po kila Ma'am Rolin at may humabol sila Ma'am Heidi and kay Ma'am Krisha din, na naka-tune in din sa umagang ito. Kasama natin sa Working Singles. Amen. So, that's all. At tayo na po ay mag-closing prayer. I hope na tayo po ay marami po tayong napulot na mga great truths sa umagang ito. Alright, so that's all at pigit po tayong lahat, yumuko at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Dakilang Diyos Ama na mapagpalat makapayanan sa lahat, maraming salamat po Ama sa umagang ito na patuloy niyo po pinagkaloob po sa amin sa kakatapos Panginoon na hosting po namin sa Working Singers, sa pagsagana Panginoon, pagpapalain po ang aming topic, Panginoon, na kung saan ay meron po kaming mapulot na aral po dito, napulot na aral na ito po ay maitatatak sa aming puso't isipan. Ito po, Panginoon, ay may isa pa pumuhay po namin at ito po ay magiging pagpapala rin po sa iba, Panginoong Diyos. At salamat din po sa leadership ng aming pastor. Salamat po, Panginoon, sa programang ito na kung saan ay kami po bilang isang Working Singles ay malaking tulong po na para, Panginoon, ay ito po ay maging buhay na rin po namin, may isa pamuhay po namin, Panginoon, na sa aming buhay, Panginoon. At ganun din po na maituro rin po namin sa iba, Panginoong Diyos. And sa bumaghapon, ingatan niyo po kami sa lahat po ng mga pupunta sa trabaho. Yung mga anak, ingatan niyo po sila sa mga hahayo, Panginoon, na pupunta sa kanyang area. Pagpapalain niyo po at gamitin niyo mightily, Panginoon, sa pag-aakay, pagbabahagi po ng iyong salita, Father God. At patuloy niyo pong ingatan din po, Panginoon, ang aming bansa. Meron po kaming fuel crisis, Panginoon, kung saan ay we are praying na alam po namin na alam po ang nangyayari, Panginoon, sa mundong ito, sa aming bansa, Panginoon, ay you are always in control, Father God. That's why we do believe na we entrust you, na kung saan all of these things, Panginoon, ng mga nangyayari po sa amin ay alam niyo po, Panginoon, at kami po na bilang isang anak po ninyo ay hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. And muli, anuman pong karumihan na nakita niyo sa aming puso't isipan ay pakalinisin niyo po at patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkukulang pagkakasalang nagawa. All glory belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Morning po ulit. Magandang umaga po and bye-bye po. Bye. Bye-bye.